Nagmumula sa pagkapanganak na raw ang sakit na cerebral palsy ng magkapatid na sina Aris at Arnold. 27 na ang yung malaki. Di 27 years na. Yung bunso ay 17 years. Sa sakit na ito, apektado ang isang bahagi ng kanilang utak. Nagiging sanhi ito ng hindi normal na kilos at pagdevelop ng pangangatawan. Mistulang paralisado at limitado lang ang galaw ni na Aris at Arnold. Kung sa lunas, therapy. Kung naagapan, therapy. Yung malaki na, therapy yun. Yung maliit, parang wala nang ubos ang ano. Ano daw ba yung sakit? Cerebral palsy. Matagal nang hiwalay ang mga magulang ng magkakapatid. Sa kasamaang palad, binawian ng buhay ang kanilang ina. May 8 taon nang nakararaan. Mahirap. Dahil ako lang mag-isa. Parang nasa akin lahat ang trabaho. Mapasang ko lahat yung responsibilidad na hindi para sa akin. Pero kung ano man kaya kong dalhin. Maagang namulat sa responsibilidad si Ariel. Nasa 20 anyos pa lang siya ngayon, pero siya na ang tumayong magulang sa kanyang kuya Aris at kay Arnold. Pagkagising ko ng umaga, pakakainin ko ng almusal. Tapos magsasaing na ako nun. Kung halimbawang may isasaing, magsasaing na ako nun. Kung may magpapavulcanize, yun ang pambili ko ng tanghalian. Minsan ay wala pa. Launa na wala pa. Ang gagawin ko, pinaliliguan ko na muna habang naghihintay ako ng vulcanize. Sa trabahong vulcanizing na lang, pilit binubuhay ni Ariel ang mga kapatid. Aminado ang binata na madalas din silang kinakapos. Hindi ko na alam kung saan ako lalapit. Nakakaya naman lumapit na, nakalapit ka na, lalapit ka na naman mamaya-maya. Nakakaya naman nung gano'n. Kahit paano, ang kaligayahan ng mga kapatid ang siya ring nagpapagaan ng kalooban ni Ariel. Masaya na ako pagka nakit pa silang nakatawa, nakakain. Kompleto ang kain sa maghapon. 4 na beses kumain. Kahit na hindi ako nakakain, gusto makain na okay lang. Dahil sa kanilang kondisyon, hirap din makapagsalita ang dalawa. Pero sa tagal ng kanilang pagsasama, naunawaan na rin daw sila ni Ariel. Si Kuya Aris, naiintindihan ko pag nasan niya siya, natawag ng mga pangalan ko, yung madali naman banggitin, yeyeng lang. Bawang kakain, ganun. Pagkabusog na, sakit ng ulo, gayon. Nasan niya yung malaki, yung maliit, parang sa tagal na namin magkasama, alam ko na yung kanyang kung anong gutom na baga, alam ko na siya. Tapos tatanungin ko lang kung tama ba talaga yung aking hula. Sasagot naman siya ng oo. Kung minsan, napapaisip din daw si Ariel sa kung bakit ito ang sitwasyon na kanilang hinaharap. Hindi na rin niya maikakailang dati ay may hinanakit siya sa sariling ama. Kung sa dati sa tatay, meron. Malaki. Malaki pa dito, siguro. Dahil yung iniwan niya sa akin. Halip na dapat nag-aaral ako, kaya nagtatrabaho ako para sa sarili ko. Hindi ko magawa dahil pinigyan niya sa akin to. Pero ngayong dahil lang 2 buwan ng tatay ko doon sa ibang bansa, nakatulong yung nakakapagpadala. Parang wala na, okay na to, okay lang dahil natulong naman. Minsan pang nasubukan ang katatagan ni Ariel nang dumating ang pagkakataong ipaubaya ang pangangalaga ng mga kapatid sa DSWD.